Madami na ang unti-unting namumulat at madami pa din ang nananatiling tulog. May mga ilan na mulat na ngunit takot makawala sa limitadong paniniwala at saradong pag-iisip. Ngunit wala namang ibang pupuntahan ang lahat ng ito. Dahil sa panahon ngayon, patungo na tayo sa paggising sa tunay nating sarili. Tatalakayin naman natin dito ngayon kung nasa ang phase na nga ba tayo sa ating pagtahak sa landas ng spiritualidad. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Narito ang pwede niyong maging checklist kung totoo na kayo ay nasa inyo ng spiritual awakening journey. Una, naniniwala ka na ngayon sa iyong sariling kakayanan. Confident, hindi conceited. Ang ating tiwala sa sarili na kaya nating makalikha ng mga bagay na naka-align sa daloy ng universe o frequency alignment of the source. Nagtitiwala tayo sa ating sariling kapasidad dahil naniniwala tayo na bahagi tayo ng source. Tayo ay binubuo ng enerhiya at ang nagpapagalaw sa ating katawan ay enerhiya. At ang ating God na sinasabi ko ay ang divine source made up of energy. Kaya ko nasabi na ang source o God ay nasa atin. Kaya kung tayo ay bahagi nito, may power din tayong makalikha ng mga bagay na kapaki-pakinabang para sa atin at sa iba. Kung tayo ay namulat na, maniniwala tayo sa kapangyarihan na ating taglay. Ika nga, we are the universe. Lahat tayo ay may kanya-kanyang universo at realidad na pinauunlad at pinalalago ng ating mga nagiging karanasan. Pangalawa, alam mo na hindi nakahiwalay ang Diyos o Source sa atin. Ang ating true essence ay ang ating kaluluwa at ito ang nag-ooperate sa atin para sa ating paggalaw at aksyon. Mapapansin nyo na kapag namatay ang tao, para na itong abandoned vehicle, sirang PC o gadget. Ang esensya ay wala na kasi dito. Tulad sa number 1, kung naniniwala ka na ang source ay bahagi natin, hindi natin siya titingnan na separate, supreme entity na inaakala natin na nasa langit at nakatingin sa bawat nating ginagawa. Kung tunay na tinatanggap mo sa iyong sarili na tayong lahat ay bahagi niya, our soul is also endless. We are all energies in continuous motion. Nag-iiba-iba lang ang ating realm o dimension, pero it's still our consciousness. Alam pa din natin na ito tayo kahit wala na tayo sa katawang lupa. Mas mauunawaan natin na sa kabuuan ng source, tayo ay iisa. We are part of God. God is us, and we are God. God is experiencing itself through us. Pangatlo, mas nagiging mindful o consciously aware ka na sa iyong mga kilos, salita at pandama. Mas madalas mo nang madinig ang boses ng iyong intuition o higher self. Mas madali at malinaw itong maintindihan sa palaging pagme-meditate at saglit na contemplation o pagmumuni-muni. Pag pinapahintulutan mo na ang iyong sariling gabayan ng iyong higher self at mga spirit guides, mas madali na ang flow sa iyo ng downloads mula sa kanila. Ang mga downloads na ito
ay tinatawag na claircognizance o biglang kaalaman na pumapasok sa iyo nang wala ka pang ideya o experience sa mga impormasyong ito. Mararanasan mo din na para kang may instant correction o warning sa isipan. Tulad halimbawa, nang may hindi ka magandang pangitain sa maaari mong pagbabiyahe papunta sa isang lugar. Pag ganito na yung nararamdaman mo, follow your instinct or gut. Ipagpaliban mo na. Minsan naman, may impormasyon na parang may nakikipag-usap sa iyo sa isip lang. Pakinggan mong mabuti dahil may relevance ito para sa iyong mga desisyon, options at choices. At sa pagiging mindful, madali ka na ding makasense ng mga pangyayari sa paligid mo. Pang-apat, unti-unti ka nang nagkakaroon ng mga question sa iyong nakaugaliang belief system. Ito ay base sa iyong present religious, political, philosophical, and social view. Marami na dito ang hindi na tumutugma o naka-align sa iyong kasalukuyang panuntunan. Nagkakaroon ka ng confusion at pagkabagabag dahil parang napipilitan ka na lang na sumunod kahit wala na dun ang iyong puso. Kinakailangan mo to follow your excitement or passion dahil ito ka. Huwag mong pilitin na iayon ang iyong sarili kung saan hindi na nagiging masaya ang iyong puso. Hindi mo kailangan mag-pretend para ma-please ang iba. Maging totoo ka lang sa iyong sarili. Huwag kang matakot ipakita ang tunay na ikaw. Unti-unti na na-identify mo na ang mga limiting beliefs sa buhay mo at gusto mo nang makalaya sa mga ito. Ang mga limiting and fear-based beliefs na ito ang magpapatigil sa iyo sa paglago at pagbabago. Pang-5, layunin mo nang mapatahimik at mapasunod ang iyong ego sa iyong intuition. Unti-unti mo nang nababawasan ang ingay sa iyong isip na likha ng iyong ego at mabilis mo nang malaman ang pagkakaiba nito sa iyong intuition. Nararamdaman mo na ang pagkontrol sa iyo ng ego at gusto mo nang makalaya dito. Halimbawa nito, hindi ka na madalas mag-post ng selfie sa FB o mga post ng pagpapakita ng ipagyayabang mo para sa views and likes. Dahil alam mo na ngayon na ang mga ganitong aksyon ay paghahanap lang ng validation mula sa iba. Kung magpo-post ka na lang, ito ay may relevance na maaaring maging inspirasyon o motivation para sa iba. Ito na ang tinig ng iyong intuition. Nalalaman mo na din na hindi na dapat maging maluho sa pagbili. Bumibili ka na lang ngayon para sa necessity at hindi na para sa luxury. Pang-6, mas nagiging maawain, maalalahanin, maalaga, mapagpatawad at mapagmahal ka na sa lahat ng nilalang bukod sa iyong sarili at mga mahal sa buhay. Mas nagiging mapagmalasakit ka na sa iba. Totoo mo nang nararamdaman ang paghihirap ng ibang tao. Nararamdaman mo na din ang kahalagahan ng ibang buhay at kalikasan. Natututunan mo nang tumulong at magbigay ng walang kapalit. Tumutulong ka na ng kusa at tahimik. Ibig sabihin, hindi ka tumutulong lang para ipakita sa iba ang iyong pagtulong, kundi ginagawa mo ito ng bukal sa iyong puso na walang publicity o ibang kapalit. Madali ka na ngayong magpatawad dahil madali ka nang makaunawa. Unti-unti ka na ding nagmamalasakit sa kalikasan sa simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar, pagtatanim ng puno, pagtitipid ng tubig at kuryente at iba pa. Marami kang naiisip gawin to help the world and to save the earth. Pang-7, nagiging mahalaga na sa iyo ang pagtuon mo sa iyong health o well-being.
physical, mental, emotional, at spiritual. Pinagtutuunan mo na ng pansin ang self-care. Nagiging malinaw na sa iyo na dapat mo ding pangalagaan at balansihin ang iyong mental, emotional at physical na kalusugan para maging align sa iyong spiritual well-being. Maiisipan mo ng kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, pwede ding isda at madalang na sa karne, hanggang sa ma-achieve mo na gulay, wheat o bread na lang ang iyong kinakain. Mawawala na din sa listahan mo ang mga processed at junk food. Maiisipan mo din na magkaroon ng mga physical workout tulad ng yoga, simpleng exercise, rounding, walking or running. Hindi ka na din masyadong maaapektuhan pagdating sa emosyonal at mental dahil magiging bukas na ang iyong puso at pag-iisip sa lahat ng bagay. Maiisipan mo na kinakailangan ng balanse sa lahat ng aspeto na ito para sa iyong spiritual growth. Pangwalo, nawawala na sa iyo ang pagiging mapanghusga, diskriminasyon, mapanlinlang, mapanlait at iba pang negatibong ugali. Dahil alam mo na lahat ng nilalang sa buong universe ay interconnected o magkakaugnay. Nalalaman mo ang kahalagahan ng journey ng bawat isa. Iba-iba man ang ating anyo, pag-uugali, pananaw, perspektibo at katotohanan, iisa lang ang itinitibok ng puso nating lahat. Ang ritmo o pulso ng ating puso ay nagmumula sa iisang source. Kaya kung nararamdaman natin ang interconnectedness at oneness, irerespeto natin ang lahat ng buhay. Magmamahal tayo ng walang kondisyon at kapalit. Mauunawaan natin ang lahat ng bagay na dumadating sa ating buhay ay may dalang aral para sa ating pag-unlad, panloob. Hindi na natin hahanapin ang ating ugali sa iba, kundi ilalagay natin ang ating sarili sa kanila. Halimbawa, ang mga nagtatrabaho sa bar na nag-GGRO ay mababa ang tingin ng lahat. Iniisip ng marami, nagpuputa na. Pero hindi tayo dapat agad magbigay ng judgment sa nature ng trabaho nila. Dahil hindi natin alam ang pinagdaraanan nila sa totoong buhay kung bakit sila nandun. Pwedeng hirap sila sa buhay at yun na lang ang paraan para may makain sila sa araw-araw. O di kaya self-supporting student pala para makapagtapos ng pag-aaral. Maraming posibleng motibo, di ba? Tulad ng mga pangyayaring ito, kung ikaw ay namulat na, mas lalawak ang iyong pagtingin sa mundo. Isa pang halimbawa, hindi katulad sa iyong paniniwala ang relihiyong kinabibilangan ng isang tao. Bibigyan mo na agad ng judgment yung kanyang paniniwala dahil bangga sa paniniwala mo. Sasabihin mo na satanista, peke, demonic at iba pa. Sa pagbibigay na lang ng akusasyon, makikilala mo na ang turo ng relihiyong kanyang kinabibilangan. Hindi ganon. Kung positive vibration ang naibibigay sa iyong buhay ng relihiyong iyong kinabibilangan at nagwo-workout ito para sa iyo na hindi nakakasakit sa iba, mananatili ka doon. Pero kung ito ay nagtuturo sa iyo para maging mapanlait, matatakutin, makitid mag-isip, at mapanghusga sa kapwa, mag-isip ka na. Pangsyam, magiging positibo na ang pagtingin mo sa lahat ng aspeto ng buhay sa mundo. Tinitingnan mo na ang bigger picture ng lahat ng mga nangyayari sa iyong karanasan at sa kapaligiran mo. Dahil sa ganitong pagtingin, nawawala na ang unti-unting takot, pangamba, pagdududa sa sarili at mundo. Dahil napupunan na ng positivity ang iyong buhay. Nawawala na ang mga negative aspects na pinaiiral ng iyong ego. Nakatuon na ang iyong consciousness o kamalayan para sa iyong layunin at hangarin na makapagbigay ng liwanag at pagmamahal sa mundo sa kabila ng mga negatibong nagaganap.
Ang takot, worry, skepticism ay nawawalan na ng espasyo sa iyong pag-iisip dahil alam mo na sa sarili mo na ikaw ay isang empowered soul na may kakayanang makapagbigay ng positivity sa mundo. Hindi na nito makokontrol ang liwanag na nilalabas mo mula sa iyong kalooban. Ano pa man ang mangyari sa ating mundo, handa ka na sa maaaring pagbabago na idudulot nito. Dahil narito ka at ito ang iyong misyon, ang maging bahagi ng pagbabago sa mundo. Ang pagising ng iyong kamalayan, ang lahat ng distraction sa iyo ay mawawalan na ng kabuluhan dahil confident ka na sa iyong spiritual path. At pang-10, matututunan mo na magpasalamat palagi sa bawat present moment mo. Lahat ng mga nangyayari sa iyo, malaki man o maliit, maganda man o hindi, ay dapat pa ding ipagpasalamat. Lahat ng bagay dito sa mundo ay may purpose at may binibigay na blessing. Nang iba ay hindi na natin napapansin. Pero sa pagkakataong ito, ang kaliit-liitan man na bagay ay na-appreciate mo na at nagpapasalamat ka na dito. Ang lahat ng ating natatanggap at lahat ng ating ibinibigay ay tinatawag na exchange of energies. Kaya alam na natin ngayon na dapat positivity ang ating ibinibigay sa mundo para ang balik nito ay positive din. Ang dapat nating iwasan ay ang negative energy ang ating maibato dahil same amount or worse pa ang pwedeng bumalik sa atin. Be grateful we are still here, alive and kicking. Nakaabot na po tayo sa huling bahagi at naniniwala ako na kayo ay totoong nasa inyong spiritual path. Kaya interesado kayong panoorin ito hanggang dito. Ito sana ay maging liwanag at gabay nyo sa inyong pagtahak sa inyong individual awakening journey at ganun din kayo para sa iba. Kinakailangan na nating kumilos at magkaisa para sa paghahatid ng liwanag sa mundo. Alalahanin nyo lang na mahalaga ang bawat liwanag na ating maipapalaganap. Dahil ito ang makakahawi ng tuluyan sa kadiliman. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.